May tambalan na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Friday. Hi partner. Who? Kinaya ko pa ang maganda partner. Kagabi, grabe. Meron po kaming pinuntahan kagabi. Kaunti lang sasabihin ko, puro piyok pa po. Mga ano lang po yun, mga 7 words. 7 words? 7 last words. Oo, 7 last words talaga. Ramdam ko talaga. As in, palubat talaga ng bonggang-bongga. Kasi naman, para kay Tatay Egong, kami po ay nag-jamming, kami po ay nagkanta-kantahan, di ba? Uulitin lang po namin yung aming lubos na pasasalamat. Yes. Sa lahat po ng mga tambalanista, sa lahat ng mga kabisyo po natin na nakijam po sa amin, inintindi po yung mga boses po namin, inintindi po yung gusto po naming makatulong, ganyan, at nagbigay ng kanilang mga donation. Maraming salamat po. Totoo yun, no? Wala po kami pakialam kung pangit yung boses namin. Wala. Ang importante, di ba, mapilit namin kayo mag-donate. Correct. As of last night, partner, ang inabot natin is 83,000. Pero ano yun ano tawag doon kapag ka-election? Official and tabulated results. Yeah, diba? official and final. Unofficial. Unofficial. Partial, yun. Partial and unofficial. Ooh. Oo. Kasi may mga nagbigay din na dollars, hindi pa natin na-convert into pesos. Tapos yung nagbigay din ng dollars, kanina lang ding umaga pumasok. So, it's really more, I think lagpas ng 100,000 yung na-come up natin for Tatay Egong. Ayan. At yan salamat. po ay dahil lahat sa inyo mga kabisyo, dahil sa inyong mabuting puso, thank you po. sa inyong generosity. Nakakatuwa lang, no, kapag nakakasaksi ka ng ganitong klase ng mga tao o pangyayari na nagbibigay yung mga tao, di ba, para makatulong o makapag-abot ng kanilang tulong sa kanilang makakaya, di ba, sa abot ng kanilang makakaya. Hindi naman laging libo-libo yung bigayan. Correct. Ano lang kami, nag-eklabo lang kaming libo-libo para mag-request kayo. Tsaka syempre para taasan nyo kung kaya nyo naman, di ba? Kung mga nakaluluwag-luwag naman, bakit naman hindi? It's for a cause. Totoo yun. Diba? Pero yun nga yung kung makikita ninyo, yung amount is may mga butal-butal. Kasi kung libo-libo lang ang usapan dito, libo lang talaga siya. Pero kung makikita nyo po yung amount, meron po mga butal-butal. May 0.23 pa nga ata, parang mga ganon-ganon. So, ibig sabihin, meron mga nagdo-donate in small amounts. Yes. Sabi nga ni Tanya, minsan nakakatanggap siya ng 50, 25, 100, ganon. And sobrang appreciated yun. Kasi lahat po ng tulong, basta maliit, kahit maliit po, pag nagsama-sama, malaki po siya. Ang greatest yun yung DJ sinasabi of na. all. Wow! Kasamang tulong, ang layo na mararating. Correct. Ang layo ng maaabot, yung tulong na maiaabot ito sa taong ito, malayo po ang mararating. Sa true, lalo. At diba? napaproud din ako sa mga tambalanista nating sinuportahan tayo. At sa tambalanista din nating si Angeli Astrero, nananalo sa ating bidding na nagpa-auction tayo. Siya ang highest bidder. Wow! Highest bidder para po dun sa jacket na signed by all 10 Love Radio DJs. Actually, yung cost po ng jacket na yan. Sakto lang talaga, di ba? Pero yung nagpadagdag at nagpaganda ng value niya is yung signature po naming lahat na nandun. Yan. Totoo yun. Isipin nyo, mahal na signature namin. Correct, no? di ba? And ang tunay na kabisyo partner, hindi yan, parang hindi i-question yan or hindi tinatanong. Talagang parang non-negotiable yan na, ay naku, ilalaban ko talaga ito. At yun yung sabi ni Angeli, di ba? Inilaban niya, umabot ng 7.5 ang bidding. Yan. Wow! So, pasenda, baka makalimutan.
Ayun, 7.5 para dun sa pina-auction natin na jacket. Dagdag din yun. Alam niyo po, sa totoo lang, di ba ganyan yung ganyan yung paniniwala ng mga Chinese, di ba? Kahit liit kita, basta dami, basta volume, di ba? So yun po yung nangyari kahapon. Talagang each and every little effort of everyone, di ba, then we came up with that amount. More than 100,000 po talaga yun. Para sa amin ako, Salamat! naisip ko nga yung ganong klase ng celebration for siguro for Love Radio, parang it's a happy Thanksgiving eh. Parang ganun yung naramdaman ko kahapon na parang sobrang appreciative ako dun sa mga tao nag-abot ng tulong. At yung sa spirit sa loob habang nag-live po kami, yung spirit ng booth, nung studio, ang saya eh. Napaka-positive ng energy. Alam mo, totoo yan, partner. Na wala na kasi talaga kaming pakialam. Kasi ako looking back nung pinakinggan ko yung mga kanta, talagang lalong-lalo na yung boses ni Conyo Picolano. Talagang sinabi ko, ang nag-drive lang talaga sa atin dito, hindi yung desire natin na magpasikat na magandang boses kasi hindi lahat yung talagang tunay na kumakanta, no? Including us ni partner. Pero it's really, sabi nga ni partner, yung spirit, yung desire, correct. Nandun eh. Iba yung spirit. Sabi ko nga parang nagde-Thanksgiving tayo kahit wala naman talagang Thanksgiving sa Pilipinas. Ganun yung pakiramdam kasi yung mga kwento ng mga kaibigan ko sa Amerika, yung mga ganon. Pag Thanksgiving, masaya daw, ganon. Nagbibigayan yung mga tao, generous yung mga tao. So ganun yung naramdaman namin kahapon kahit wala kami sa Amerika. Correct ka. Diba? It's a Thanksgiving Day for Love Radio and for Tatay Egong. Oo. Actually, wag niyo po kasi talaga kami pipiliting kumanta eh. Kasi konting lang sa amin, yes na eh. So, nung pre-post ko talaga yan, online concert para kay Tatay Egong, wala pong walang kumontra. Go na, kakanta eh, di ba? Wala pa pong umiinom niyan. Imagine niyo na lang po kapag may kasamang umiinom kami. So again, isang malaking pasasalamat po and we wish for the good health of Tatay Egong. Si Tatay Egong po, kung halimbawa first time niyo pong narinig, hindi po kayo familiar, siya po yung tatay ng isa sa mga kasamahan po naming DJs na si Tanya Chinita. Yon. At kung fina-follow niyo po si Tanya, makikita niyo po yung marami pong mga videos na ina-upload si Tanya na kasama po si Tatay Egong. So parang parte din talaga siya ng Love Radio family. Yung isa nating yung tambalanista, sabi niya, parang grabe no, sa gitna pala ng mga halakhak sa umaga. Sa gitna pala ng parang feel good lagi, meron palang mabigat na problemang pinagdadaanan. Ang reply ko nga, naku, hindi mo pa alam kung isa-isay namin ang lahat ng mga problema natin. 'Di ba? Siyempre tao lang din naman kami. Tao yung mga dito, yung mga nagtatrabaho sa Love Radio. Sa true. May problema. Correct. Madami po talaga mabigat din yung mga problema. Correct. Gehins nyo lang alam. Oo, yung mga iba lang. Kaya nga 'di ba sabi nila, kumustahin mo daw ang pinakamasayahin mong kaibigan. Kasi minsan dinadala niya lang kahit sobrang bigat, pero alam mo yung magaling lang siyang magdala or kinakaya niya lang or dinadaan niya sa tawa or yan yung outlet niya para ma-release yung kanyang mga negative na emotions, para matanggal yung mga negang ganyan, 'di ba? Pero sa totoo lang, kumustahin mo daw ang pinakamasaya mong kaibigan kasi minsan daw kung sino pa yung pinakamasayahin, 'di ba? Pinakamalakas ang halakhak, yung pala yung merong pinakamabigat na dinadala. Agree ako doon, no? Yung mga 'di ba yung mga stand-up comedian, nakala talaga natin pag pinapanood natin sila, ang sarap naman ng trabaho nila. Ang sarap naman ng mga ginagawa nila, parang wala silang problema. Pero pag nakausap po pala sila ng masinsinan at nag-share sila ng kanilang pinagdadaanan, magugulat ka, ay ang galing mo naman. Correct. 'Di ba? Hindi namin nahalata 'yun na meron kang ganyang problemang dinadala. 'Di ba? Kasi lagi namin nakikita, nakatawa ka lang. Sa true. So ganun talaga sa buhay, pagalingan magdala ng problema, mga kaibigan. Lahat tayo, kami, ikaw ngayon na nakikinig, alam namin may problema ka, pero tuloy lang ang laban sa buhay. Kapit lang, 'di ba? Kanya-kanyang pagdadala yan. Totoo yan, 'di ba? At hindi naman natin sinasabi na magpaka-plastic ka, tumawa ka, 'di ba? Kahit masakit. Hindi naman natin sinasabi yan kasi helpful. But that's helpful. So kung ikaw ang paraan mo talagang namnamin mo, iiyak mo siya, lagi kang yung nakalug mo, kung yun yung paraan mo para mag-let go ng negative emotions, yung inire-release mo through tears, 'di ba? Yung mga ganon, gusto mo yung mahumahagod sa iyo, may mga ganon 'di ba? Meron akong kaibigan na masiyahin, ayaw niyang hinahagod siya. Gusto niya hinihimod siya. Charot. Sabagay, mas masaya naman talaga yun. Oo nga, yung himod may versus problema ka ba, himurin kita?
Ay, kahit wala akong problema, pwede mo ba akong himurin? Charot. Diba? Yung, so may mga... Bakit daw ayaw niya ng ano? Ayaw niya ng ano, hinahagod? yung kaibigan ko yun. Naalibadbaran siya? Oo, na parang feeling niya, basta naalibadbaran siya kasi parang mas lalong bumibigat yung problema niya or parang mas pinararamdam mo sa akin na may problema ako pag hinagod mo ako sa likod. Pareho kami, ganun nakakaalibadbad. Huwag mo hawakan. Huwag mo ako hawakan. Parang, problemado ako pero hindi ako yung tipong kailangan ko ng hug. Pero may ibang mga tao na kapag ka problemado sila, mas gusto nilang hinahawakan sila. Mas gusto nilang hinahagod yung likod nila, niyayakap sila, 'di ba? May mga ganon. Totoo. So iba-iba po talaga. So we respect each and every kind of reaction. Ang sinasabi lang po natin na ang bawat tao po ay meron pong pinagdadaanan na problema, 'di ba? At lagi nating tatandaan yung pinagdadaanan ng problema, sitwasyon lang 'yan, hindi yan permanente. Yan. Totoo 'yun. So kapit magbabago lang. yan. Correct. Laban lang, 'di ba? Sa buhay, the show must go on. Hindi titigil ang mundo, kaya ikaw huwag ka rin titigil sa pagharap sa problema. Sa true. Maging matibay ka. Correct. Laban lang ng laban. So for Laban. Tatay Egong, we wish you well, Tatay Yes! Egong. 'Di ba? Pagaling ka, kapit lang, laban lang. Maraming thank taong you. nagmamahal sa iyo. Correct, true, laluto lang halong eklavu. At ramdam talaga natin no na parang pamilya tayo na nagtutulong-tulong kahapon, 'di ba? So ito rin po yung isang pagpapaalala na masarap po na meron kang kinakapitan. Yes. 'Di ba? So hindi mo kung ano man yung man is not meant to be alone. So kung ano man yung pinagdadaanan mo, sinabi rin ni Tanya yun kagabi na nung una kinakaya niya pero hindi niya na pala kaya, 'di ba? So kinailangan niya nga i-share yung burden to other people. At kailangan talaga yun, yung i-share mo talaga yung nararamdaman mo kasi hindi ka naman superhero. No man is an island. Naku, sa fats mo pa lang hindi ka Avengers. Hindi papasok bilang Avenger. Oh. Correct. Hindi ka mabubuhay. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Naalala ko na naman tuloy yung mga eksena ni Totoy Bato kahapon. Napanood mo ba? Pinanood ko siya ulit. So eto na, di si Tanya Chinita kagabi, nag-message na parang umiiyak na talaga siya, nagpapasalamat siya, ganyan. Tapos nakakaiyak talaga kasi nung pinapakita pa yung video ni Tatay Egong, parang sabi niya, iba na pala yung itsura ni Tatay mula noon hanggang ngayon, mas payat na siya, ganun. So very it's a very emotional scene, 'di ba? Very emotional na na pa-speech ni Tanya. Tapos binanata ni Diego Bandido, alam mo naman si parang Diego natin pumapastor-pastor, ganyan, naman, 'di ba? So may pagbanat siya ng biblical quote and then explanation, 'di ba, na we are here, God used the Love Radio family as instruments para tumulong sa iyo, ganyan. Biglang banat ang Totoy Bato. Ang sabi ng Totoy Bato, Psalm 23, the Lord is my shepherd, no problem. The Lord is my shepherd, no problem. Tawang-tawa talaga kami. Tawang-tawa ako nung At least may entry siya. Oo. Alam mo na, ang nakakatawa dito, yung pigil ng lahat ng DJs, kung ano, yun, nagtinginan muna, parang magre-react ba tayo? Tatanggapin ba natin ito? O ibubulwak na natin yung tawa natin? Sayang wala tayo doon. Sayang talagang hinayang talaga ako, partner, na wala ako doon ng live. Pero pinapanood ko siya binabalikan ko siya sa Facebook. Panoodin mo siya sa page ni Diego, partner, nirepost niya yung mismong clip lang na yon. Talagang ka talaga doon, tatawa ka talaga ng malupit. malupit. Pambasag talaga si Totoy. Pero sabi nga niya na parang bakit pag ako parang akala niyo hindi seryoso. Kasi naman ikaw ba naman sabihin mo Psalm 23, the Lord is my shepherd, no problem. Grabe kayo kay Totoy talaga. Kahapon nag-start na yung show, pumasok siya, sabi niya, may anino. Tapos kahapon, sabi niya, ang kakantayin daw niya, the day you said good night. Tapos sabi namin, wow, taray, champurado. Tapos kahapon, nagpa-practice nga yung tao, inaasar nyo. Sabi niya, uy, kinakarin ng tito nyo. Sobrang love namin si Totoy. Alam niyo po ba na kapag inuman, malungkot kapag hindi siya kasama. Kaya dami niyang story na ginagawa. He's making history tuwing nagiinuman kami at kahapon, he also made history na binago niya na ang Psalm 23. No problem. No problem. Hey!
may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Yan. Magandang morning. Ganyan ako kagabi. Ano pang teka, hugutin nga natin yung ano. Ano ba Hindi, yan? feeling ko need na talagang ipahinga. Buti na lang talaga Friday na. Sasabihin na naman ng ENT ko ganito. Wala namang ibang dahilan kung ba't nagkakaganyan yung boses mo. Ganun talaga siya magsalita? Hindi, ako lang. Para kunyari may character ganun. Hindi naman siya ganun talaga magsalita. Para may character lang ganyan. Pagka kinikwento, sabi niya, wala namang ibang dahilan kung ba't nagkakaganyan ang boses mo dahil sa voice abuse. So, syempre, titingnan ko, ano nga ba yung dahilan? Bakit parang naabuso yung lalamunan ko kahapon? Oo. Ay, ang dami ko palang kinanta kagabi. Para sa jamming session with Tatay Ego. Oo nga, yung suggest ka pa ng suggestion. Yung nakalimutan mo, kailangan mo palang i-preserve yung boses mo. Alam nyo, dapat lip sync lang talaga ako eh. As in, ninanda ko talaga yung mga pang lip sync na mga ng mga kanta. Pero sabi niya, wag hindi, live. Hindi. Si Conyo Bicolano nga live eh. Diba? Si Conyo Bicolano talaga yung ultimate na mahal ko siya pagdating sa pagkanta kasi ang meron sa kanya confidence. Wala akong pakialam sa sasabihin yung lahat kakanta ko. Lahat naman eh. Yun lang talaga puhunan. Hindi magandang boses kundi confidence. May mga kumakanta talaga. Like si Rocky. Si Robin. Yan, si Tanya. Yan. Si Nicole. Kumakantang puro confidence lang. Kumakantang may confidence. Pero talaga, buti na lang Friday na. Hindi lang ako, lalamunan. Yan. Diba, yan yung mga ina-abuse because this is my trade, this is my job. Ikaw din, Kabisyo, kung ano man yung ginagawa mo, diba, na may mga iba ang kanilang work ay may connection sa pagsusulat, 'di ba? So napapagod yung kanilang mga kamay, yung totoo ganon. Yan. Teka lang, partner, may nagpadala ng pagkain. Kanino galing yan? Ano ba 'to? Nanggugulo naman eh. Pagkatuloy may alay, nawawala tayo sa concentration. Oo nga, sige, patong mo lang doon sa sa patong upuan. Patong mo doon kasi alam mo dapat yung KFC dahil favorite natin, maging baka gusto na kaming kunin yung endorser. Kaya yan, galing partner. Sa tamang-tama mag-order dapat ako ng KFC. Tapos bigla nag-message siya, hulaan mo kung kanino galing Siyempre, kay EJ Marcelo yan. Hindi. Kay Audrey. Yes! Audrey talaga naman. Audrey Miles. Grabe. Oo, grabe talaga yung asawa ni Troy Martes. Diba? Troy Martes. Naging Audrey Miles katuloy Audrey Miles and Troy Martes. Kadyot doon na lang sa labas, lalamig. Oo nga. Hindi masarap kainin pag lumamig na. Nakatapat sa Jercon. Hoy. Pansin mo kami. Lalamig. Oo. Lalamig siya. Nakatutok sa aircon. Oo, nakatutok siya sa aircon. Gusto namin yung papaso yung dila na kinakain namin. KFC baka naman. Oo nga. Alam niyo yung pinapadala ng mga tambalanisa namin, KFC. Kasi alam nilang favorite namin. Oo, isa sa mga favorites. Isa sa mga. Kasi baka mamaya gusto pala tayong kulin ng Jollibee. Narinig tayo. Di ba kinuha nyo kami? Di kayo yung paborito namin din. Ganun talaga. Ganun talaga. Pero Audrey Castañeda of Tugigaraw, salamat sa paalay. Nawala kami sa concentration. Pag nakakakita ng pagkain. Minsan nababali talaga. Nawawala kami sa direksyon ng usapan. Tapos nababali yung prinsipyo namin. Tapos nagkakasala din kami. Diba? Kasi may mga pangako tayo sa sarili natin eh. Ay, diba? Wala akong pangako. Gusto ko meron. Ang post ko nga kanina, partner, ganito. Sabi ko, kumusta naman na summer na, pero ang katawan natin pang Noche Buena. Summer na, pero ang katawan natin pang Noche Buena pa rin. Basta wala akong pinapromise. Wala ba? Kasi nga wala. Ako, never din ako nag-promise sa sarili ko. Kasi ako mga masaktan ng sarili ko. Yan. So, lamon talaga akong lamon ito. Lamon. Sige, as you were saying. As I was saying, ayan, nakalimutan ko na. Nakita ko ng pagkain eh. As I was saying, partner, diba? May mga, kung ano man ang trabaho po ninyo, nating lahat, ito po yung pagod.
So may Oo. mga iba nagsusulat sila. So ang pagod ay mga kamay, mga iba Totoo. katulad natin partner, mga call center agents, mga teachers. Sabi nga ng mami ko, yung nararamdaman mong garalgal. Ano niyan sakit namin yung mga guro. Yan, Oo, totoo. sakit yan ng mga teachers yan. So yung gano'n. At dahil it's a weekend, it's important Tatius, that you rest. Correct ka. Yan. So, ano yung advice pagka ganon? Ang lagi naming sabi, safe talaga yung rest. Diba? Yung iba, may mga maintenance, yung iba may supplement, Yes. yung iba nagva-vitamins. Pero yung iba naman, hindi ganon yung direction. It's always safe to rest. Correct. Diba? Itulog mo yan, ipahinga mo yan, huwag ka muna magsasalita, huwag ka Tama. muna masyadong gagalaw. Correct. Kasi yung nagre-rest ka, lalo na yung pag-sleep mga kaibigan, that's the time na nagre-rejuvenate po yung mga body Correct. parts natin. Nare-recharge sila, nare-replenish yung mga dapat i-replenish. Diba? Anong tawag dito? Nag-restart lahat, nagre-reboot Tama. kumbaga sa computer. Sa true. So yan po ang gagawin natin. Yes. Tayo po ay magpapahinga, magre-reboot po tayo ngayong weekend na ito dahil total naman ubos na po ang sweldo. Yan. Diba? So wag na po tayong umarteng rumampa sa kahit saan. Yan, Diba? perfect yun, perfect ubos yun. naman na ang sweldo. Yan, ganun. Totoo, wag natin pilitin lumabas kung wala din naman pera, di ba? Ayun! Regalo mo na sa sarili mo yun, magpahinga ka. Correct, ganun. Pero totoo yun. Ako nga sabi ko nga sa'yo, partner, nag-voice rest ako na hindi complete Yung bang nagsasalita pa rin ako, pero mas malumanay, ganun. Nakabalik ang boses ko in a few days. So, ganun din po yan. Ano man ang inyong trabaho. So, kailangan nyo pong ipahinga yan. Yan. Totoo, wala bang binigay na ano sa'yo yung doktor mo? Iniinom? Meron naman partner, meron namang iniinom. Pero ito talaga ang tinanong ko, ganito. Ano? Sabi ko, Dok, ibig sabihin po ba nito, bawal na po akong uminom ng napakalamig na Coke. Yan, di ba? Kasi ano ko yan, partner yan yung aking Vitamins. Vitamins ko talaga yan tas anong sabi niya, partner? Hindi bawal. Pwede. Sabi niya, dahil nga ang dahilan nga kung ba't ka nagkakaganyan, kasi nga abused yung voice. So, ibig sabihin, ang kailangan mo lang talagang gawin is kapag hindi kailangan, Huwag mong gamitin. malumanay lang daw tayo. Ganon. Tapos sabi ko nga partner, hindi ba ako malumanay? Tinanong ko yun Tinanong ko kayo kay Conyo Bicolano at kay Robin Shea, mga DJs natin dito. Kanikwento ko kasi sa kanila, nagtatanong Isa sila nasagot, no? Oo, sabi niya, hindi po ma'am. Sabi ko Kailan nangyari kasi yun? Oo, sabi niya. Kailan mo sa saan pag-iilusyon nangyari na mahinhin ka? Hindi ko naman sinabing mahinhin. Mahinahon. Yung Ano yun, kalma, eh? ganon. Yung parang sabi ko, hindi ba ako parang on an ordinary day? Kunyari, hindi nagtatambalan. Outside of the tambalan. Kasi syempre naturally, pag tambalan po, ang energy level po namin, 152.68% over 100. So, talagang leveled up. So, sabi ko, sa labas po ba ng tambalan, sabi ko nga dun kila Konyo, sa labas ba ng tambalan, ganun pa din ako. Sabi nila, opo. Sabi ko, as in like, pag nakikipag-usap, ganun. Opo, sabi nga ni Konyo, alam mo, Miss Nicole, you're so theatrical always. Parang ng theatrical, di ba? Pag tinagalog, umaarte ka kasi lagi. Pag English, ang Aura ganda, kasi diba? ng aura. Aura kasi ng aura. Alam mo, lagi yung mga taong nanonood Kaya sa'yo. nga, diba? Pero pag English, parang ang ganda pakinggan. You're so theatrical, always, ganon. Oo, they're diba? always in character, partner. Kahit Hindi ko off-air. talaga, alam mo, hindi ko alam yun. Kulang walang masyadong distinction yung Nicole Yal on air and Nicole Yal, Emilu in person. Hindi naman. Pinipilit For example, kunyari, ewan ko kung nagugulat ka, o hindi ka nagugulat. Kunyari, nasa dep store ka, nasa mall ka, nasa restaurant ka. The moment na magsalita ka, recognize ka agad ng mga tao yung boses mo. Kasi walang difference walang difference yung boses. Yung boses, pero yung energy. Hindi ba kapag alam mo, bibili lang Feeling mo naman ng notebook, alam nga naman, magandang morning ate. Pwede ba akong pumili ng pink o blue na ballpen? Asan dito yung mga notebook na matataray? Hindi, kumbaga, in person, ma-punchline ka rin kasi. Tapos, ganon. joker ka rin. Yung joke mo in person, joke mo rin on air diba? So ulit-ulit ako ng joke yung may sinasabi mo. Walang bago sa'yo. Paulit-ulit sinasabi ka. mo ba, luma na yung mga joke ko. Pinipilit ko na lang tumawa actually. Bastos ka.
Huwag kang ano dyan, Hindi yung totoo, yung delivery mo in person. Yun din ang almost delivery. the same sa delivery mo on air. Hindi ko yun alam. Oo. Kasi ang buong akala ko, parang outside the tambalan segment. Yung pagiging medyo bakla mo kalma. in person, ganun Bakla kayo ako nun. real. Oo. Huwag ako magkunwaring kahit medyo nagka-nosebridge ako. Wag akong umarting Oo, ang tangos nga malumanay. ng ilong mo today. Siyempre, Oo, partner. diba? Maga-maga pa nga yan. Kaya lang hirap na ako mag-mask. Alam mo, ang bongga May mga nakakapansin nga dito na may mga nagme-message na. Talaga May ba? something new kay Nicole. Oo, hindi ko lang Sabi pinapansin. Namin, Hindi ko nga mic pinansin. lang yun. Hindi ko nga kayo masyadong pinapansin kasi medyo magapa nga siya, di ba? Hindi maganda. Ano ba yan? Huwag ka na nga. Baka Oo. maging malumanay Side ako. view nga, side view. Baka maging malumanay ako. Huwag kang magulo. Baka maging malumanay ako. Hindi mo kakayanin. Kilala kita. So anyways, mabalik tayo, partner. Akala ko parang medyo malumanay naman ako. Yung pala ba? parang, oo. Yung pala, Hindi ba sinabi ng asawa mo to? Kasi sa Na siyang bahay. araw-araw mong kasama? Kasi nga, partner, sa bahay, yung asawa ko mas maingay sa akin. So Totoo parang, ba? oo nga, totoo. So malumanay ka na Kung nun? kung may talakera sa bahay namin, hindi ako. Mas tumatalak pa yung asawa ko, ganun. O kaya naramdaman mong mahinahon ka. Oo, siguro. Kasi walang makaintindi sa hanggang mahinahon ako. Wala talaga. Ay, Yung nako. nanay mo ba? Baka naman may magbibigay ng testimony tingnan- niya. Oo, nanay ko. Sabi na, yung anak ko talagang mahinahon yan eh. Alam mo, partner, nung birthday ko, yan ang message na nanay ko. Oo, Sa sana kanya maging nga- mahinahon ka Hindi, na. yung sa caption niya. Oo. Sabi niya, happy birthday sa babaeng, sa anak kong pinakamaingay sa radyo, pero pinakatahimik sa bahay. Oh, kasi nga mahinahon ako. Ba't walang naniniwala? Ba't boy at hindi ka naniniwala, bastos ka? May pa-ekis-ekis ka pang nalalaman, ha? Wala nga. Yung energy level mo, may siguro may extra kapag on air. On air. Pero hindi, magpalakad-lakad ka din, lakas ng boses mo kaya. Kaya naman pala ako napapaos. Oo nga, kunyari Hindi ko nasa nga dulo, kakakalabas ko lang ng banyo, dinig ko yung boses mo dun eh. May kausap lang naman, sabi ko, hindi naman sila nag-uusap na malayo. Hindi, kasi- Magkaharapan naman sila, pero ba't ang lakas ng boses niya? Kasi aminin ko na po, bingi kasi ako. Malakas yung boses ko. Oh, anyways, diba? Yung nagbubulungan sila ng kaharap nila, pero ang lakas pa rin. Uy, alam mo. Ano kasi yan, ganito yan eh. Si Sinach Itay na Oo, Sinach Itay na ganite, di ba? Oo. Bubulong-bulungan pero ang lakas pa rin. Mga bingi kasi yung mga kapwa ko marites, huwag ka magulo. Hindi, ang punto lang dito kung ba't namin sinishare ito. Di ba? It's also self-awareness. Kasi ako, yun nga eh, ayan, sinasabi mo yan sa akin na ganun pala. Nung isang araw, ikigulat ko talaga kalakonyo. Sabi ko, Gulat na gulat ka. Sabi ko, talaga ba? Hindi ako kalma. Makipag-usap, ganun. Sabi niya, hindi. Alam mo, parang, hindi man lang nila inisip kung ano magiging effect nito sa akin, yung mga ganun. Hindi, sabi niya, hindi po. Yung gulat na gulat silang gulat na gulat ka rin. Oo. Talaga ba? Hindi alam nung tao maingay siya. Hindi alam nung may katawan na maingay siya. Oh, 'di ba? So at least ngayon, 'di ba, may awareness na okay. So ibig sabihin kapag kailangan kong ipahinga yung lalamunan ko on a normal day or a normal conversation, i-tone down. So ganun din ikaw, kabisyo. Oo. 'Di ba? Maganda yung aware ka sa katawan mo, aware ka sa sarili mo kasi truly isa lang talaga yung katawan natin. Correct. Yun talaga yung katotohanan sa true lalo. Hindi po talaga siya napapalitan. Oo, isa lang talaga. At Tandaan. pag nasira yan, sira na yan. Sa true. Oh, ingatan mo yan. Masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Woohoo! Thank God it's Friday! Nako partner, nagsuot ka na naman ng ganyan. Kahapon labas ang braso, ngayon labas ang batok at balikat. Ang lakas-lakas pa naman ng ulan tuwing hapon. Ipunin pa naman ako. Nakakalurky. Kaya mo na. Ang worry ko niyan, baka dumami ka na naman.
Iingay lalo ang paligid. Bakit ganun, partner? Kapag ka dumami ako, nakakatakot. Oo nga. Pero kung napanood mo yung Incredibles 2, si Jack, yung yung Ay, bunso, oo. pag Ang dumami cute. siyang cute. Pero pag dumami tayo, partner, takot yung mga tao. Hala, huwag kang lalabas, huwag kang magpapaulan, dadami ka. Good morning sa'yo, Kabisyo, na nabasa ng ulan kagabi. Grabe, no? Nakakalurke, nagulat ng matindi, hindi inasahan. Nakita mo yung mga pictures ng ng SM North? Oh, grabe. Oo. Espanya, partner, kahapon. Yun, nakakalurke. Ang dami sa mga nandito kami sa may malapit dito sa Oo. area natin sa dito sa may Pasay. Vicente Soto sa Pasay. Ang Oo. dami ding mga Lubog na, ang daming lubog kalsada. na kalsada, nakakalurke, nakakagulat, di ba? Oh, yan, walang papaalam. Nagugulat. Parang inaano ka ba? Nambibigla ka eh. Nakakainis. Oh, ingat po kayo ha. Talagang unpredictable ang panahon natin. Actually, partner, predictable na din naman kasi like we can ask Google, 'di ba? Sa bagay. Hey Oo. Google. Hey Google. Hey. What's the weather today? Ha? Again. What can I do for you? What's the weather today, Google? Today in Pasay, there'll be thunderstorms with a forecast high of 88 and a low of 78. Oh, tingnan mo. Right now, Medyo it's predictable 82 na and siya eh. mostly Kaya 'di ba ayan oh, yung partner oh, pinapakita natin yung Grabe. picture ng SM North, nakaka-lurks. Oh, 'di ba? Diving board na lang ako. Magdala ka ng jet ski. Oo. Para eksena ka. Trending ka bukas. De banana boat. Pero feeling ko picture lang naman, partner, kasi yung nakakalakad naman yung mga tao eh. Oo. 'Di ba? So hindi naman sila naka ano ang tawag doon, partner? Life vest. Kita mo lang naka orange life vest. Hindi naman, wala pa rin namang banana boats. Hindi naman, angulo lang siya, pero I think it's above the gutter. Kaya Oo. siya nakakagulat. So hindi na nakakagulat kasi nang bibigla kasi morning is medyo mainit, Taas ganun. ng sikat ng araw nung hapon. Pero ano na eh. Tanghali medyo hanggang medyo Correct. pahapon. High-tech na din kasi tayo ngayon. So Correct, now weather is predictable, pwede na natin siyang tanungin alamin. So kung nakita mo at sinabi, katulad sabi ni Google ngayon 88 coming thunderstorm. Hindi ko naman intindihan, daming English. Gusto ko lang naman tanungin kung maulan. O, diba? So sabi niya may thunderstorm, Kemeruto. So alam na this, hindi man ngayon, mapanlin lang ang panahon na medyo mainit, maya-maya yan, pwedeng matindi ang pag-ulan. At ganun din kung sa darating na weekend, meron kang lakad, pwede nang tanungin si Google, pwede ka na mag-search, ano nga ba yung weather forecast for the weekend. Para alam mo rin kung ano dapat yung damit na susuotin. Tama, magdadala ba ako ng tsinelas mamaya? Correct. Diba? O shorts, o kaya, di ba, kung ano man, na pwedeng magprotekta sa'yo laban sa ulan. Tama, isang malaking check ng Pink na Bobet. Ingat po and sana natuto ka na kahapon at nung isa pang araw na nagulat ka sa ulan na sana ngayon, handa ka na. Tama. Just in case. Pero dito sa Pasay, sabi, ano tawag doon? Hi. Ano ba sabi niya? Nabububuhan ako sa sarili ko. High chances of of thunderstorm. Yan. So alam na this. Ilabas sa mga jacket mamaya. Dear Nicole and Chris, Tambalanisa since 2011. Ano po ba ang dapat kong gawin? Meron po kasing nag-send ng picture ng babae sa FB ng asawa ko. Hindi naman po ako normally nagbabasa ng FB ng asawa ko. Kaya lang, for some reason, habang sa laptop namin, may nag-pop po yung PM, tapos nakita ko po picture. Wala naman po yung asawa ko, clinic ko po. Pag-click ko po, nakita ko po yung picture ng babae. Yung babae po, mukhang bata pa, parang 18 years old. Tapos nakita ko rin po na nagre-reply yung asawa ko doon sa babae na maganda daw yung lipstick o maganda daw yung gupit, like niya daw yung buhok. Syempre, di ba, parang nakaka-bother. So hindi ko talaga alam kung anong dapat kong maramdaman. Selos, galit agad, kumprontasyon, ganun. Ano po ba dapat kong gawin kasi hindi po ako makatulog sa gabi ng dahil dito. Thank you, Tambalan. God bless. Yan. Okay. So yun yung saktong salita. Gusto ko yung lipstick mo, gusto ko yung Gupit gupit mo, mo. Ay. bagay sa'yo.
dalawang bagay lang yan. It's either alam na this, o di naman kaya yung iniisip mo ngayon, which is parang bakit May something. Tsaka ako partner iniisip ko lang, placing myself in the shoes of yung misis na nag-PM. Kapag may nag-send sa asawa ko ng picture ng kunyari babae, una, tatanungin ko, ba't kanya sinesenda ng picture niya? Diba? I mean, ano yung purpose ng pag-send niya ng picture sa'yo? Diba? And secondly, kapag nag-reply siya at sinabi niyang, I like your hairstyle or I like your lipstick, ganun, ba't ka din nag-reply? Diba? May something talaga. Kasi ba, ang weird kasi na magsisend ng photo, yun to begin with, yun yung weird, yung magsisend ng photo. Diba? Sa dami-dami, bakit sa'yo pa? Alam ko naman, hindi ka naman, ako nga, di mo ako na-appreciate, pero sabihin ni Mrs. yun. Nung nagpagupit ako, di mo nga napansin bagong gupit ako eh. Tapos diba? Violet na nga yung buhok mo, di mo nakita eh. Oo, samantalang ito, nag-send diba? lang. Mag-effort ka makapag-comment sa buhok niya. So, kumbaga parang in a way, medyo naiintindihan ko kung bakit parang medyo nalulurky itong si ate girl, diba? So, para sa akin, you should confront your husband. Siyempre, hindi naman pwedeng, tatahimik ka na lang. Ako, para sa akin, may hangganan lang yung pagiging tahimik mo eh. At a certain point, kung feeling mo na agrabyado ka na o naaapakan ka na, kailangan mo na rin magsalita, 'di ba? Kasi kung hindi, aapakan ka nila ulit, 'di ba? Kasi sasabihin na, ay hindi naman pala nagsasalita, pakpakan ko na, 'di ba? Chill lang siya, hindi naman niya alam chill lang siya, parang hindi naman siya nagagalit eh, 'di ba? Pakpakan ko ulit, 'di ba? Abusuhin ko kabaitan at ayaw natin 'yon. On the onset, nakakaramdam ka ng ako para sa akin weird 'yun eh. Weird na may magpadala ng picture. Mas nakakalurky yung mag-reply. Kasi kung halimbawa yung asawa mo padala ng picture, pwedeng hindi niya fault yun eh. Hindi niya makokontrol. Hindi naman niya makokontrol. Kung sendan ako ng picture, ang gagawin ko, di ba? Pero yung mag-reply ka, tapos pag-usapan nyo, pagtuunan nyo ng pansin, medyo naintindihan ko kung bakit medyo nalalurky ka dyan. Okay, so doon tayo hanggang sa nakakalurky muna. Pero wag ka muna mag-jump sa conclusion. Na may babae siya. Na may babae siya. Kasi unang gawin mo dito, tanungin mo muna si hubby mo. Sino ba yan? Yun. Kailangan kasi malaman mo kung sino talaga yung babae. Alam mo, baka partner, mamaya office mate pala, tapos meron silang gagawing project na may kinalaman sa pag-aayos na kailangan ng perspektibo ng lalaki. Office mate, 18 years old? Yung asawa mo, 43 na? Anong office mate yun? Ako nakakalurky, OJT na maganda yan. Alam mo, na-realize ko, partner, ano siya eh, judgmental tayo, depende. Double standard tayo eh. Feeling ko affected ka kasi una bata. Pangalawa, siguro maganda. Diba? Kung ang nag-send ng photo sa asawa mo, matanda na bungal pa, diba? Tatawa ka eh. Tatawa hindi ka magagalit. Hindi ka magagalit. May iisip mo talaga na, ay, bakit ito yung sisend sa'yo? Nakakatawa. May crush ba to sa'yo? Nakakatawa. Ganyan. Kahit pagtuunan ng mister mo yun, ha? Hindi ka apektado, matatawa ka pa rin talaga. Ikaw mismo yung magsasabi, may crush sa'yo to. Bungal, may crush sa'yo. Gaganunin mo, diba? Pero, maganda. Maganda. Bata. Ayan na. Siyempre, 'di ba, yung yung tenga mo medyo nagiinit ng konti yan. Totoo yan. Namumula. Na parang nagiinit din yung puwet mo. Kailangan kausapin ko yung asawa ko, tanungin ko sino ang babaeng ito. Kaya nga may mga ganon. So talk it out. Talk to your hobby at para malaman mo kung sino yung babaeng yan. Correct. Para magkaalaman. Pero ramdam mo yan dahil dahil asawa mo yan, kilala mo ang bawat galaw niyan. Alam mo kung magsisinungaling yan o gumagawa lamang ng lusot at alam mo rin kung nagsasabi siya ng totoo. So mamaya malalaman mo kapag tinanong mo siya. Totoo yan, 'di ba? Alam mo, yung mga tao, talaga judgmental eh. Depende. Pwedeng ipakita sa iyo ng mister mo. Kaya lang kasi nauna ka eh. Pwede ipakita yun sa iyo ng mister mo kasi pwedeng harmless. Pero kung halimbawa parang trip din ng mister mo, tas hindi niya papakita sa'yo eh. Feeling ko lang, ewan ko lang, di ba? Ewan ko. Nakaka-bother talaga. Kaya, in other words, nakaka-bother. The fact na may nagsisend ng photo, nakaka-bother. Parang natandaan ko dati yung asawa ko, pumunta kami ng Phuket, Thailand. So, di ba sa Thailand, usong-uso yung mga massage? Ganyan. So, syempre, magkahiwalay yung lalaki sa babae. So, yung sa kanya, nag-massage sa kanya partner, matanda, tas basta hindi talaga, matanda, okay na babae na kulubot na pusunin. Talagang veterano, di ba? Magaling na yun. Ipinanganak ng World War I.
basta ganon. Magaling na yun pagdating sa masahe. Oo. Tapos lagi ko itong tinatanong sa kanya eh. Lagi kong, kasi nakakatawa kasi yung experience na yun. Pero lagi kong binabalik sa kanya yung kwento. So yun, massage siya. So may partner, binaba yung shorts niya. Yung nakatulikod, diba, yung Puwet. yung puwet. Diba minsan gano'n naman talaga, diba? Pag pumunta ka ng spa, diba? Minamassage naman talaga. Pag lahat, nakahilera yung mga puwet. Oo. Ang daming puwet. Puwet galore. Woohoo! So normal lang. Sa liwa-liwanag pa ng Oo, ilaw. correct. Nakakaloka. Ang liwa-liwanag, hindi man lang, wala po bang dimmer itong na to? Nakakalurk. Hindi po pag dumaan ka, kahit hindi mo sinasadya, mapapatingin ka eh. Kasi puwet galore eh. Wow, ang itim. Wow, kuyukot. May namumuong sama ng panahon. So yun na nga. So ganon. Tapos eventually yung pag-massage partner, parang hindi na siya regular eh. Oo. So mararamdaman mo naman yun, 'di ba? Na parang kung may something or regular na. massage lang. Oo, ganyan. So natakot ito kasi una nasa ibang bansa kami, 'di ba? Parang ano ba, ayaw niya maharas doon, ganyan. Oo. So bigla niyang sinabi, may wife in the other room. Oo. Media in the Philippines, ganyan. Oo. Kailangan Carabao English para maintindihan, 'di ba? Media in the Philippines, ganyan, nagsusumbong siya, ganun. So nung nalaman niyo nung matanda, hindi na nag-attempt na gumawa ng mga kemerut, 'di ba? So yun, kunento sa akin ng asawa ko, natatawa siya na natatakot na gano'n. Tapos sabi ko sa kanya, paano kung yung babae na nag-massage sa'yo, kamukha ni Ann Curtis, yan, kasing katawan ni Solen Yusuf, ganyan, magsusumbong ka ba? Siyempre, hindi na magsasalita yan. Siyempre, partner, hindi nakapagsalita si Koya. Sabi niya, sarap talaga ng massage. Nag-enjoy talaga ako. Ulitin natin mamaya, mag-extend ako. Nakakaloka, di ba? So, pero siyempre, hindi naman ako nag-dwell doon. Pero di ba, ganun tayo na parang, had it been... Oh, well, of course, sana partner, 'di ba? Sana na kapag dumating doon sa ganung klaseng moment na you are tested, 'di ba? Na syempre partner, kapag tinest ka naman, kapag tinukso ka, hindi ka naman tutuksuhin through pusunin na girl eh. Tama. Tutuksuhin ka talaga with a girl na talagang katukso-tukso o kaya panukso, peg diba? mo, o kaya template mo dati, o kaya correct. Betty Boopis yung yung figure. So, talagang tatargetin like niya. Yung kung saan ka mahina. Kung saan ka mahina, kung saan ka weak, ka bisyo. Naalala ko lang dati, parang speaking of massage na ganyan. Di ba, nung pumunta tayo ng Cebu yata. Okay. So, di ba, tag-isa tayo ng room, tapos kasama natin yung isa nating boss. So, sabi niya, sige, bigyan kita ng kita ng masahista. Tapos pinadala niya ako ng, sabi ko, sige sir, bigyan niyo po ako ng ng masahista pagdating. Okay naman. Oo, tsaka massage lang naman hanap po talaga. Massage lang naman talaga. Mahilig ka naman sa massage. Mamaya dinudunggol-dunggol ako. may ginagamit na parte ng katawan para dunggulin si Chopper. Sabi ko, teka, nahihilo ako doon sa dibdib kasi. Okay, sabi niya, tihaya ka na, sir. So, every time na nakatihaya na ako, every time na pupunta siya sa may tiyan ko, ganan. Yung hagod niya may kasamang dibdib. Yung hagod niya, yung dibdib niya napupunta sa mukha ko talaga. And sadya, yun, ramdam mo eh. Oo, ramdam mo naman kung sadya o hindi. Oo, totoo. Sadya yun. Pero kasi partner, nagre-reklamo ka at pinagtatawanan mo to kasi may edad yun. Diba? Had it been, eto, tanong ko din sa'yo. Had it been, yung masahista partner, kasing katawan din ni Solen Yusuf. Adi magpapa-extend ako. Nasabihin ko, boss, ang galing na pinadala ng therapist. Kailan tayo ulit magse-Cebu? Diba? Pero kung man, partner. Double standard, Nung time na yun, partner, wala ka naman jowa eh. Diba? It's different when you have one. So, I hope, partner, when you encounter or you are placed in another situation just like that, now that you have a girlfriend, I hope, diba? Matawa yung sagot ko. I hope sasabihin mo, naman, tigilan mo yan. May girlfriend ako. Diba? Sana. Yung sinabi ko nun, kahit wala akong girlfriend, sabi ko, kasi paparating na yung girlfriend ko. Yung girlfriend ko. Baka abutan ka dito. Yeah. Tapos tumigil siya. Tumigil siya. So, siguro naramdaman niya na wag. Yung naramdaman niya na hindi mo kailangan ng extra service.
Regular massage lang. Tama. Ay, nakakalokan double standards. Pero yun yung prayer na lagi natin. Hindi lang ng mga babae, pati ng mga lalaki, 'di ba? Huwag naman nating sabihin lalaki lang yung natutok. So pati din ng mga babae na we hope and we pray na yung mga partners natin kapag place in a situation na sobrang tempting, hindi sila mag-give in sa temptation. Correct. Alam niyo po, ang lagi niyong iisipin is yung consequences eh. Ilang minuto lang yan ng happiness. Correct. Ilang minuto lang yan ng kaligayahan. Pero kapag ka nalaman yan, yung consequence na masisira yung buhay mo, yung may effect anak, nito after. correct, yung may anak kang nakatingala sa'yo at ina-adore ka na mawawala lahat yun yung iisipin mo. Tama. So be careful. Be careful. Kasi ang tukso talaga comes like a, like a lady who will, di ba, wala namang, di ba, bakit ang lechon nakakatukso kahit kahit na masama sa katawan? Oo. Di ba, kasi ang dating niya, malutong. Diba? Ang sarap niya kaakit. Malaman. Tikman mo lang, nakakalaway na Correct. Totoo yan. Diba? Pero kapag ka nasobrahan, masama. Tama. Lalo na kung alam mong high bloodin ka, ay talagang masama magiging epekto nito. So be careful mga kaibigan. Ang tukso talaga, magaling sila. Magaling silang dumiskarte. Alam niya po ang kahinaan natin. True. Isang malaking check na pick na ballpen. So wag magi-give in dyan. Okay, Tama. okay. Partner, batiin lang natin ng happy birthday. Hindi ko rin kasi alam ito. Happy 33rd anniversary kay Mommy Clarita Mendoza ng Cavite City. Ayan. It's her for her third time bravery. Bravery to give birth. Di ba? Tama. Isang matinding katapangan talaga, partner, yung pagpanganganak. Ayan. So, happy birthday sa'yo. So, birthday nga ni Mommy Clarita Mendoza ng Cavite City. Ayan. Oy, congratulations and best wishes. Grabe, no? Congratulations and best wishes. Okay. Birthday sinasabi ko? Birthday niya, friend. Sabog ka ba? Kasi itong pinapanood ko sa Love Radio PH. Nakita nyo sa mga nanonood po sa Love Radio PH. Sa Almar to. Grabe, oh. Yung Almar, yung Caloocan. barricade ng kalsada. Nadala ng baha. Nadala ng baha. Ang dami niyang dikit-dikit, inaanod siya. Oh, 'di ba? So good luck po and best wishes. Oo. Pinagsasabi na ito. Pasensya na po. Anniversary, 'di ba sabi niya? Anniversary ng ang dami kasi hanas nito ni Claudette eh. Yung kasi naiintindihan ko. Sabihin na lang birthday eh. Actually, hindi ko rin sure kung birthday nga. Ang dali nga basahin ko. Ano daw? 33rd, ano yun? Happy 33rd anniversary of bravery. May ganun kasi. Nakakita yung bravery mo kasi. Happy 33rd anniversary of bravery kay Mami Clarita Mendoza ng Cavite. It's her anniversary for her third time bravery. Okay. Bravery to give birth. Pag mo nagagamitin yun, nakakalito sa kakausapin mo, ha? Kapag yung yung hindi nakakatalino yun, nakakalito. Kung feeling mo matalino kapag ginamit mo yung salitang yan, hindi. Nalito kami! O basta, ano mo po yung sineselebrate mo, mother? Happy day to you. Naguluhan na kami ng bonggang-bongga. O siya mga kabisya, mamaya tayo na sabi magkakabanding-bandingan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yon! Ang programang number one SM radio station. Love Radio. Hey, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday. Thank God
Sweldo! Yes! Finally! Kaya pala ang saya-saya ng gising natin ngayong umaga. Parang good ang mood natin. Parang ang mga pores natin hindi masyadong open, hindi masyadong mainit ang ulo natin, di ba? It's Sweldo Day today and OMG tomorrow. Umpisa na ng Bear Month. Correct. Diba? And syempre, alam naman natin na sa kulturang Pinoy na pagpatak ng Bear Month, mga kaibigan, simula na po ng Pasko and more likely sa mga radio stations kapag nakapag-monitor kayo, may mga ilan-ilan na magpe-play talaga ng mga Christmas songs. And sa mga mall, nako, ayan, mag-uumpisa na magpatugtog ng mga Christmas songs. Usong-uso na naman si Jose Marichan. Diba? Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Oo, grabe, bilis, no? Time Grabe, flies, mga sobra. kaibigan. Sobrang bilis ng panahon. Kaya namin talaga natin bawat araw na meron tayo. Truth. Because before we know it, partner, mga retirees na tayo. Totoo yan. Uy, ano ka ba minsan, partner? Ang bilis ng Halimbawa, panahon. may kausap ako recently, bossing natin. Sabi niya, o pang ilang pregnancy mo na yan? Sabi ko, second po. Buti nga, umabol ako at this age. Sabi ko. Tapos sabi niya, ilang age na? Anong edad mo na ba? Sabi ko, T8. Ganyan. T8 po. Sabi niya, T8 ka na pala? Sabi niya, grabe na, nag-umpisa ka dito. Pabebe ka lang, tsaka yung katawan mo, kalahati lang yan. Kalahati lang ng katawan mo ngayon. Diba? Kasi time flies. Totoo Hindi natin namalayan, di ba? Diyan sa trabaho mo, ngayon, kabisyo. Di ba na hindi ba parang kauumpisa feeling mo kauumpisa mo pa lang or parang feeling mo lang you're just learning the ropes. Tapos before you know it, ano ka na pala, naka 5 years ka na pala. Tama, service awardee ka na pala. 10 years na pala ang nakalipas, di ba? May mga hinuhostan tayo ng mga awarding ceremonies ng mga kumpanya, partner na talaga namang 25 years in service, 30 years in service, di ba? Pinag-uusapan nga namin ni Tanghenyo kahapon. Sabi ko, Tanghenyo, naisip mo na bang mag-retire ng maaga? Naisip mo ba yun, partner? Meron kasi tayong option dito, 20 years. Ay, talaga? Nag-isip. Pinag-iisipan ko yun. Kasi 'di ba, parang gusto kahit pa paano sumasagi sa isip mo na gusto mo nang ma-enjoy yung buhay na malaya ka. Of course, hindi naman natin sinasabing hindi tayo malaya. But then again, yung 24 hours mas hawak mo kapag wala kang trabaho. Pero alam mo, partner, ang sinasabi ng mga senior citizens na mga pinilit. Ano mga sabi nila? Oo, ang sabi nila, akala mo lang masaya na parang walang gagawin. Kung all your life sanay ka na on the go ka, lagi kang excited, lagi kang may gagawin, lagi kang busy. Tapos isang araw at 60 years old, kunyari, yun yung retiring age ng company na kung where you belong, diba? Tapos wala kang choice. Kasi hanggang 60 lang talaga sila. Yung isang araw wala na silang gagawin, nakakabaliw daw. Oo nga. Hindi ganda kasi sila yung mga retirees na walang retirement benefit. Kaya siguro ganun, no? Hindi kasi, mabilis din naman maubos ang retirement fund. Diba? Halimbawa, yung separation na retirement, mabilis din. Kaya yun yung lagi sinasabi ng mga senior na parang, kala nyo lang, masaya na walang ginagawa. Kasi porke pagod na pagod kayo ngayon. Pag isang araw wala na kayong gagawin, mapapraning din kayo, sabing ganun. Isa nga sa pinag-usapan namin kahapon ni Chris yung dapat daw may negosyo. Diba kung mag-retire ka at least meron kang pagkakabalahan. Actually, nagkaroon na kami ng shortlist paano maging mayaman. So, share nyo naman sa akin. Sige, share nyo naman sa amin. Unang-una. Ako una, mag-asawa ka ng foreigner. Teka, feeling ko, yung nasa listahan mo na yan ang unang-una, kailangan medyo bata-bata ka. Kapag ganyang edad ka na, di ba? Ay, pero it doesn't follow, Oo, kasi pwede. Merong mabenta. Kasi alam mo naman natin na nag-asawa ka ng foreigner, may kumikita kabuhayan ka talaga. Correct. Di ba nga, kapag nakakita tayo ng Pinay na may kasamang foreigner, nagpapalakpakan na lahat at nagtatayuan, palakpakan po natin ang ating kababayan na nakaahon na po sa kahirapan. Naitawid na po ang property threshold. Tapos, pangalawa. So, posibleng mag-asawa ng foreigner. Nakalimutan ko ng pangalawa. Kayo nito? Nag-uusap kayong dalawa? Dahil lang sa matinding traffic sa daan, wala kaming magawa. Magkwentuhan tayo. Pero, ang napag-anuhan nyo is you want to retire early? Hindi, yung pinag-usapan namin yung financial freedom na makuha sana ng... Sure ba kayo pag-usapan natin ito sa ere? May mga lalapit na naman sa atin dito. Operan tayo. O tapos... Hindi, yung pangalawa, yung maging pumasok ka sa politika. Parang ang hirap na mga naiisip. Oo, parang yumaman ka agad.
Kasi may mga kakilala kami o may mga kwento sa amin na isang term lang daw pare nakapagtayo ng mansyon at maraming kotse. May Ang dami. kakilala din ako. Diba? Totoo yan. So, samantalang alam mo naman, ang sweldo lang sa gobyerno, ganito lang. Oo. Tapos pakita mo, Magulat bonggang-bongga yung ka. bahay sa Quezon. Specific. Hindi naman, yun lang naisip kong lugar. Oo, diba? wala namang meaning. Di ba? Hindi, Oo, totoo. Kung magkano lang ba ang sweldo kunyari ng konsihal? Ganyan. Correct ka. Pero Or- makita mo, nadadagdagan yung floors nila sa Oo, bahay. diba? Dating bungalow lang, ngayon nasa 14th floor na. So, ways para yumaman. Number 1, mag-asawa ng foreigner. Ito po ay ayon Which is po very true, sa pag-uusap po ni Chris Chuper at ni Tanghenyo. Nag-traffic sila kahapon. Nakaisang case po kasi kami ng beer niyan. Sabi ko na parang lasing kayo na nag-uusap kayo. Pangalawa ay magpumasok sa politika. Oo. Di ba? Pero tapos... sobrang katotohanan yung mag-asawa ka ng foreigner kasi halos lahat ng mga kakilala natin, malamang ikaw din partner, lahat ng mga kakilala mo na nag-asawa ng foreigner. Marangyana ang pamumuhay. Oo, pag bakasyon dito, pumunta dito, may tuwang na magsalita. Kakainis. Correct. May ganun. Totoo, nadamay rin buong pamilya. Most of the time. Although meron ding minahal lang din talaga kahit walang pera, ganyan, 'di ba? Correct. Pero most of the time, yung siguro on our spheres of influence, yung kakilala natin, na talagang umasenso yun Diba? life. Okay. May Kasi yung kakilala mga nga kakilala ako. natin politiko, umasenso din. Oo, Tapos, diba talaga nakakaingit sila. Yun pa lang naman yung napag-usapan namin. Baka may alam din po kayo mga ways ng pagyaman. hindi, gusto ko nga malaman kung ano yung sagot sa tanong. Kung gusto nyo nga mag-retire ng maaga. Sumagi sa isip, pero kung hindi naman prepared, bakit po? Ba't ka magre-retire kung wala ka namang pera? Wala ka namang pera, Oo, bakit wala kang ka resources. arte? Di, Oo. wag na Tsaka, lang. Hindi, tsaka lalo pa, halimbawa, ako partner, in-envision kita. Ako, ikaw na specific na tayo, partner. Diba? Ay, tinatamad na pala ako tinatamad na pala ako mag-isip. Ikaw, partner, ikaw, feeling ko pwede. Diba, magre-retire ng early. Kasi late ka na mag-aasawa, mag-aanak ka pa. So, yung mga kids na habang nag-early retirement ka, anong mga age ba yan? Mga sinasabi mo? Huwag naman 42, malapit na yun. Parang 5 years from now. Ano ka ba? Malapit na yun. Ang bata-bata pa natin. Ano ba yung iniisip mong early retirement? Mga 50, gano'n? Mga ganun siguro. Mabilis na yun, no? Mga 50. So, kung kumpitin mo nga Tanghenyo, kung magpapakasal si Chuper, kunyari, next 45. year. 45 pa talaga, partner. O by that time, magkakaanak kayo, partner, 5 years, kawawa naman yung asawa mo, partner. Ang tanda na ng nabuntis. Alam mo ba na napakahirap magbuntis na may edad? Hindi madali. Mga lakad bibi po sila dito. Pakinggan mo, Super, based on experience yan. Sabi ni Nicole. Hindi, promise. It's always a blessing to get pregnant. And talaga namang you can get pregnant even after 40. May mga kakilala tayo ganyan. But it's extremely delicate. risky, Oo. delicate, at mahirap na para sa babae. So, bilisan mo na. Di ba, Tanghenyo? habang Alam niyo mga kaibigan, sobrang pinag-uusapan natin na time flies. Bilis eh. Sobrang bilis talaga niyan. Kasi ako, napaka-fresh pa ng memory ko nung nag-apply ako sa radyo na parang kailan lang siya Correct. Di ba? Pero kung isipin natin, 18 years ago na pala yun. Oh my God, 18 years ka na. You're so old. Nang parang feeling ko 18 years ago. parang very recent lang siya sa memory ko. So yung 18 years ago na yun, hindi ko naman mako-consume yung another 18 years eh. Truth. Di ba sa trabaho? Carry pa. Pero hindi ko na plano ng gano'n. Kasi nga early retirement, parang gano'n. Kasi kung consume mo pa yung another 18 years, so ilang taon na tayo. So 18 years ka na ba sa MBC? Yes. 18, 2 years na lang pwede ka na sa early retirement. Pasok Hindi ka pa na ako sa ready. Ito na pinag-uusapan natin. Hindi pasok ka na sa baka. Not that early. Early retirement makamo. Aba mayabang, ang dami na naipon. Di ba? Isipin mo yun. Yung 18 years na yung teachers lumipas. na nga lang natin eh. Pag bumalik ka sa alma mater mo, parang yun pa rin yung itsura Diba? niya. Na parang, Correct. ang tagal mo na palang nakagraduate. Ang tagal mo nang nawala sa eskwelahan yun. Correct. Nandun pa din siya, tapos ganun pa din yung itsura niya. Pero yung memory mo with your teachers, parang sobrang fresh pa Andun lahat. pa rin. Di ba? And yung 18 years na lumipas o 20 years na lumipas, di ba? Napakaiksi lang nun eh. Hindi yung
20 years na natitira, wala namang assurance na makoconsume mo pa yung 20 years na yun in the future eh. Sana. Diba? Wish lang natin. Well, feeling ko siguro sa atin lang yan kasi sa nature ng trabaho natin masaya lang, laging nagtatawanan. Pero pagtingin ko sa iba, siguro ilang lifetime na yun. Para mabagal sa atin, parang bilis eh. Mabilis kasi sa atin dito. Like, hindi tayo masyadong may pressure, nandyan yung pressure. Pero yung laging nagkatatawanan, laging light ang trabaho. Diba? Yun yung kagandahan natin kaya hindi tayo masyadong tumatanda sa trabahong ito. Kasi entertainment masaya. Saka napapwersa tayo mag-social media kaya feeling natin bata tayo. Yun po talaga yun. Well, whatever it is, Kabisyo, kung gusto mo mag-early retirement, kung handa ka na, tapos handa ka na para sa early retirement, tapos meron kang But are you preparing for it? Na early retirement? Kasi pili ko bata pa kasi tayo, partner. So wala pa. Wala pa, enjoy muna. Oo, kasi maganda pa naman yung karera. At saka pero ako, sana hindi umabot sana hindi umabot ng 60. Oo, sana hindi umabot ng 60 kasi gusto ko mga 50 na sa ko na sumasayaw. Diba? Wala nang 20 years yun, partner, kasi 2 years from now 40 ka na. So kung hindi mo i-consume yung another 20 years, di ba? Ganun na siya kabilis. Ganun. Di ba? Kaya lang, iniisip ko kasi... Basta kung hindi pa tayo prepared, wag muna. Oo, basta yun. Yes. Pag hindi ka prepared, wag muna. Wag kang mag-decide porke parang... minsan kasi may ganun tayo, mag-desisyon na ako mag-retire, ganyan. Siguro kasi napapagod ka lang, o siguro nagagalit ka lang sa boss mo, o kaya erita ka sa mga ka-opisina mong bata, di ba? Wag kang mag-decide when you are angry. Yes. Kasi mahirap. Hindi ka naman pala prepared. May pag ganyang arte kang early retirement, hindi ka naman pala handa. Nga ka pag-uwi ng bahay. Di ba? So, kapag ka may option na ganyan at ready ka, bakit naman hindi? Kasi para ma-enjoy mo yung buhay. Family life. Oo, diba? Magbantay ng mga bagets. Correct. So, why not? Freedom kung tawagin. Mapaghahandaan naman ng mga bagay na yan, mga kabisyo. Good luck. Napag-usapan niya talaga yun. Meron pa nga kaming naka-table si Kabil. Ano sabi daw? Naka-table natin na parang ilang taon na sa trabaho niya tapos parang inisip niya ano bang naipundar niya parang, sabi niya sabi niya wala pa nga ako napapatunayan sa nanay at tatay ko. Ilang taon na ba yung Camille? 26. 26 na ba si Camille? 25. Napakabilis. Para dati estudyante lang siya. Parang sino ba? Si Lala ba yun? Si Lala Banderas ba yung 30 na? Parang para sa ilang taon ka na ba? Kasi nagtatanong ako may mga balak na ba mag-asawa? Ganyan. Tapos parang feeling ko kasi bata pa siya eh. Tapos magulat-gulat ka. Sabi niya, Mama, parang magta-29 or 30. Totoo ba? Parang nung nag-umpisa ka, neneng-neneng ka na. Niloloko-loko ka lang namin. Diba? Ganun. Tsaka hanggang ngayon mukha pa rin naman siyang high school kasi. Totoo. Diba? So yung Camille, nakausap niyo hapon 26. Ganyan din yung Ganun yung naiisip niya. Ano na daw, naipundar. Sabi niya, kasalanan to na social. Kailangan kasi may naipundar, nakakainis. Tapos may ipopost. Tapos... sabi niya, may pagmamalaki ko lang talaga, nakalabas ako ng bansa. Yan. Sabi ko, pwede naman yun, investment yun. Maraming travel. O kaya nailabas mo yung pamilya mo sa ibang bansa. Feeling ko yun. Feeling ko it's also an achievement. Yes. Diba? Hindi, tsaka yung sabi niya na, nakausap ko yan recently, sabi niya, nakabili siya ng cellphone on her own. Na hindi niya namana. Diba? Mga little achievements, celebrate those. Okay lang yun. Malay nyo, hindi naman lahat kasi siniswerte na at 26. Parang yung kwento na may wagang buran ng isang araw, si Warren Buffett na. Doon talaga nag-umpisa yan. Visit kasi si Warren Buffett 15 years old. Dahil doon napag-usapan namin. Yung mga mayamang negosyante, pinag-usapan namin. Totoo naman kasi kasalanan ng social media. Kung wala social media, hindi natin alam yung buhay ni Warren Buffett. Na at 15 years old, may sarili ng farm tsaka may mga tauhan na, di ba? Hindi kasi lahat siniswerte. Correct. At an early age, makukuha nila yung mga gusto nila. May timing yan eh. May timing, may pacing. May swerte, ganyan. May swerte, may malas. May tamang panahon sa bawat bagay. Well, isa lang dapat din gawin natin sa mga nakikinig sa atin na every year dapat meron kang assessment sa sarili mo na halimbawa correct. mag-year end na naman.
ano ba ang nagawa mo? May naipundar ka ba this year o wala? Puro lakwatsa ka lang or wala? Dapat meron kang Kahit pa timeline paano. sa sarili mo. Kahit Correct. pa paano, may roon. Kaya nga ang ginagawa ng mga kabisyo natin, di ba, bago matapos ang taon o bago mag-start ang panibagong taon, nagsusulat sila ng mga goals. So pwede nyo pong balikan yung mga sinulat yung mga goals for this year, and pag nakita nyo yung checklist ninyo, ito na-achieve ko na, then wala na yun sa checklist. So para makita lang natin kung meron bang improvement sa mga nangyayari sa ating sa buhay natin. Oo, maganda yan. Diba? Yung mga goal setting na tinatawag. Yes. So I just got a text from my husband, duwag daw ako mag-early retire. Oh, yeah. Mababa daw yung sweldo sa gobyerno. Ano ba naman yan? Umaasa pa naman akong papayag ka. Sa mga 70, pwede pa naman. May AM pa naman tayo. Oo nga eh. May DCRH pa kasi. Lipat tayo Kasi doon. imagine mo yung boses mo ng 60 years old, ganito pa ba? Siyempre diba, hindi na. Tsaka hindi Masakit nyo na sa ako tanggap, lalamunan. di ba? Oo. Tsaka kung 60, naka-off shoulder pa ako. Ang dami kulubot. Parang hindi na talaga ganap na ganap yun. Pag ganyan, patay na yung camera. Cartons Okay, na lang. Totoo yan. Hindi kasi minsan, minsan nangangarap ako maging full-time parent. Oo. Kaya lang kasi hindi ka naman mayaman para mangarap na gano'n. Hindi, minsan talaga nangangarap ako yung yung siguro hindi ko You say mabigyan. full-time as in 24 hours As in, na nakatuto. Oo, na yung 24/7, hindi gano'n. kasi ako domesticated na tao, partner. Hindi ako yung tipong magaling maglinis ng bahay or maasikaso sa yung mga anik-anik ganyan o kaya magluto. Ever since, hindi ko yan paniniwala. Naniniwala ako na Mas maganda magkilay. Oo, mas maganda magkilay kaysa maglinis ng bahay. Ano ngayon? Kung magulo ang bahay, mas mahirap pag magulo ang kilay. So, minsan, sumasagi din sa isip ko na ano kaya yung, halimbawa kahapon may kausap akong lawyer, matanda na siya. Tapos sabi niya, ay taga Bicol ka pala, sabi niya. Ang asawa ko magaling magluto. Masiramon magluto ng kinunot. Alam mo yung kinunot? Basta may Kunot, Oo, alam basta namin. yung kinunot daw sa Bicol Express. Sarap yung ginataan yung kinunot, Oo, diba? yung may gata. Ganun. Tapos sabi niya, ikaw, taga Bicol. Tapos gusto ko sabihin, kaya matanda kasi ayoko patulan. Porque taga Bicol, kailangan marunong gumawa ng Bicol Express. Pero napag-isip-isip ko, no, sabi niya, kasi pinagmamalaki niya yung wife niya talaga na magaling magluto ng ng Bicol Express. So parang nakaramdam na naman na ng kakulangan sa sarili. Sabi ko, kasi wala talaga akong oras para pag-aralan yan eh. So, minsan nag-i-imagine ako na parang siguro kapag hindi ako nagtatrabaho, yung hindi ko kailangang yung weekend ko, may gagawing content para sa social media. Mag-baking. Diba? Pwede siguro kung mag-ganon. Totoo yung mga yan. ganon. Nangangarap ka, kaya lang, babalikan mo yung bank account mo. Wala naman masyadong laman. So, huwag ka nang umarte. Hindi ka makapag-off shoulder. Sige ka. Trabaho na lang ako, di ba? Nakakalurk eh. O, tas malaman-laman ko pa, hindi ako pinayagang early retirement. So, mukhang magtatrabaho talaga ako hanggang 65 sa DCRH. Minsan may mga ganon ka kasi. And I'm sure yung mga full-time parents din, yung mga moms, nangangarap din naman na magkaroon ng career. Diba? Ano kaya yung feeling ni Nicole o kaya ano kaya yung feeling ng kumare ko na everyday 8 to 5 may pinapasukan, diba? So, kanya-kanya eh. Wala kasi tayong kakontentuhan eh. Tama. Actually, kung tutuusin, yung full-time na mommy o full-time na daddy, ang swerte mo. Kasi you have all the time in the world. Gumawa ng cookies. Alam mo yun? Makita lahat ang ginagawa ng anak mo habang lumalaki diba, sila. Lumaban sa mga paggawaan ng costume o kaya paggawa ng planetarium, diba, yung mga ganun-ganon, diba? Pagsali niya sa school, ikaw lahat. Sila, diba? Alam mo. You won't miss any of those, diba? But at the same time, kapag meron ka ding career, diba, it makes you, it makes you smarter. May professional growth. Correct, may professional growth ka. Ang dami mo nakakasalamuha. Everyday, kailangan mo magkilay, diba? Because kilay is Araw-araw life. pwede kang maligo. Oo, totoo yan. Kasi pag nasa bahay ka, wala sa sarili mo, wala naman nakakakita. Hindi ako maliligo. Oo, meron akong klase na nakapaghatid na ng 4 na anak partner, saka lang siya maliligo. Diba? Pag
maghapon na. Kung Walang palit-palit ng panty kayo kasi nasa bahay ka lang Oo, diba? Pero, diba, at the same time, yung mga nasa bahay din naman, tinitingnan din yung mga may career na parang, ano kaya yung feeling na everyday kailangan magkilay, everyday naka-stockings, nagko-commute, may ibang ginagalawan, hindi lang kusina, banyo, sala, kwarto, diba? Correct. Kanya-kanyang palibasa, we are insatiable eh. Tama, walang kakontentuhan. Binigyan ka ng magandang trabaho, pangarap mo, pangarap mo, retire na, di ba? Di ba? Binigyan ka ng pagkakataon na maging full-time mama, full-time dad, stay-at-home mom o stay-at-home dad. Nagreklamo ka din. Ano ba talaga? Kasi ganun tayo talaga mga tao. We are insatiable, mga kabisyo. And then, pinag-uusapan natin itong mga bagay nito para lang mapaghandaan din kasi yung future. Kasi nga, pinag-usapan natin, time flies, mga kaibigan. Ang bilis. Totoo yan. Kung balikan mo lahat yung from the time you started working, ano na ba yung nangyari sa iyo na maganda, 'di ba? So kung wala pa ganun nakabilis yung lumipas at wala pa nangyari, then you must be doing something. Dapat meron ka nang gawin. Yes. Pressure na yung mga wala pang naipundar at 32. Pero huwag ka rin masyado ma-pressure feeling ko. Dito sa Pilipinas, feeling ko normal na maka-achieve ka ng unang bahay at a very late age. Ang nanay ko bago siya nagkaroon ng sariling bahay, kasi hindi madali yun. Hindi talaga madali. Sobrang hirap. Correct. Kaya yung mga nanay at tatay mo na nakapagpundar ng bahay para sa pamilya nyo, swerte. Hindi basta-basta nila na-achieve yun. Tsaka swerte mo. Meron ka ng mamanahin, tapos arte mo, ayaw mo pa dyan tumigil. Hindi, saka sa mga kabataan ngayon, swerte sila kasi habang may trabaho ka, pwede ka na mag-apply ng bahay at lupa. Dati, ang hirap ng mga ganyan, walang mga ganyan. Dati, mayaman lang ang pwede magkakotse. Ngayon, kahit sino pwede magkasasakyan kasi may down payment na 10,000 down Meron payment. nga, zero down payment eh. Diba? May mga kilala ko, mga nagkakotse din, pero hanggang 3 months lang. On the 4th month, hindi na kaya maghulog. Atak na. Tayo dyan. Ano yun, Inila? Hindi ko alam sa kanila. Kakaloka talaga. Uy, bago kayo bumili ng sasakyan, siguraduhin nyo muna may parking kayo, ha? Minsan masyado tayong excited bumili ng mga bagay-bagay, hindi naman pala natin kayang panindigan. Tama. Anyways, good luck sa pagpaplano. Nakakalito, no? Ano ba talagang gusto sa buhay? Usapan po ito ng mga 38 years old. Ay, nako, good morning kay Nanay Aida Daculio at kina Clarence at Kyla Daculio, lahat ng mga barangay Union dyan sa Surigao. Nakatutok sa atin kay Carlos Villar Jr. and Mark Burgos. Hello po sa inyo. And hi kay Julian Ignacio and Ashley galing kay Mariel. Thank you for tuning in. Salamat. At sa lahat ng mga nanonood sa atin via FB Live ng Love Radio Manila, good morning po, good afternoon, good evening, kung anumang oras po sa alimang panig ng mundo. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1. Walang hate, GB lang. Love lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programa Station number 1 SM Radio Station.